Nanonood pa rin po kayo ng Pope Francis sa Pilipinas. Ako po si Nika, kasama ko po si Professor Xiao at si Father Dexter. We are really, ilang minuto na lang ba? Minuto na lang ba? Oras pa? Mga around 5:15 o 5:25. 5:25. Darating. Diba, il Papa! So ilang minuto na lang yan. Ilang minuto na lamang po. Ito po ang ilan po sa mga katangi-tangi tungkol kay Pope Francis, no? And his symbolic communication of self. He did not allow cardinals to kneel before him and kiss his rings. He chose silver instead of gold for his piscatory ring. He did not wear the traditional red shoes or traditional papal mozzetta cape upon election. He got the name Francis, the first ever, no? May kasama po tayong Franciscan priest dito. He asked for the people's blessing. He declines to live in the papal palace and instead lives in the papal apartments or a guest house. It's the first time since Pope Pius X na a pope lived outside the papal residences. And the papal chapel is open to all the staff, and he also asked the Swiss guards to sit down, and he himself paid bills for his apartment use. And lastly, he took a bus back to the hotel instead of a papal limousine on the night that he became pope. Dadagdagan ko yan. O ano pa? Di ba may hotel siya na doon siya nagstay bago siya pumunta sa conclave. Bumalik siya, binayaran niya. Gulat na gulat yung mga staff. Pwede nang libre yun, no? Or pwedeng ibigay niya sa iba yung pagbabayad. Pero hindi siya pumunta doon at siya'y nagbayad. Sapagkat siya na ang may-ari. Bishop of Rome. Ito po. Mamaya lang, magkakaroon na tayo ng encounter with Pope Francis. Tayong mga Pilipino, makikilala na natin siya. Yung iba, mapalad na mahahawakan siya. So ngayon, magkakaroon tayo ng dalawang bisita na bago pa man pumunta ang Pope Francis dito sa Pilipinas, dalawang Pilipino na nagkaroon na nakadaupang palad na ang Santo Ang Papa, swerte naman. no? Sa Vatican City, no? Sila po at napakadami ng kanilang ginagawa para sa iglesia at para sa mamamayang Pilipino. Sila po ang Global Mission Foundation Incorporated at bahagi sila ng Couples for Christ. Walang iba po kundi si George and Cynthia Campos. Magandang hapon sa atin, makasaysayang hapon na Ma'am George and Cynthia Campos. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa mga nanonood, at magandang hapon po sa inyong andito sa akin mga katabi, kasama po dito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kwentuhan nyo na kami. Ayan, Brother George and Sister Cynthia, anong nangyari? Ay, opo, kami po sabik na ikwento po yung aming karanasan sa Vatican. Una po, bakit po ba kami napunta sa Vatican? Kami po yung nakatanggap na isang sulat at sinasabi po sa sulat galing sa Vatican na kami po mag-asawa ay na-appoint ni Pope Francis na bilang auditor sa darating na Third Extraordinary Synod. Tataka kami, auditor, hindi naman po ako auditor. Ako po ay isang ininyero at ang aking may asawa ay graduate po ng psychology. So, ano bang gagawin ng auditor? Kayo po ay nag-research. What is auditor? Ito pala kayo po ay magmamasid, nandun nakaupo po kayo sa plenary at pakikinggan at titignan ko ano po nangyayari. So, yun po natanggap po namin yung sulat na yun at na appointment upang kami po ay pumunta at makasama po si Pope Francis. At ang tinutukoy po nila dito ay yung makasaysayang Synod of Family, no? Sa isang pagkakataon, tinatawag niya hindi lamang yung mga obispo, mga pare na magbigay ng kanilang opinion sa kung ano ang dapat na pananaw sa pamilya, kundi mismo mga may asawa at iba't ibang mga karanasan, no? So, in-involve yung ordinaryong tao at saka yung laiko sa pagdedesisyon para sa simbahan at sa pagtingin, openness tayo, pagtingin sa pinansya ng simbahang Katoliko. How was the experience? Were you able to touch Pope Francis, talk to him? Did he embrace you? Before that, naghintay ba kayo ng matagal, mahaba yung linya? Oo. May kasama ba kayo sa linya na prinsipe? Wala naman kaming kasama sa linyang mga prinsipe. Kundi, ang masasabi lang kasi muna namin kay Pope Francis, palibasa, yung Extraordinary Synod po ay nangyari noong October 5 to October 19. So, araw-araw po namin siyang kasama. Wow. Workmate po namin si Pope Francis. So, yun ang tawag, no? Parang ganun. Kasi po, sa Synod po, siya yung nauuna pang dumating, halos, no po. At siya po ang nag-lead ng prayer sa umaga. At saka yung Angelus, siya din po ang nag-lead noon. At ang maganda po doon, si Pope Francis po ay nakikisalamuha talaga sa lahat. Meron po kami dong time ng break, no? Yung break time namin at 10:30 hanggang alas 11 ng umaga. At siya po ay nakikihalubilo, no? Sa lahat. Kahit sino pwedeng lumapit, no? At yung bantay, wala pong bantay, no? Nandun po kami sa loob ng
Pope Paul VI, no, Paulo VI, doon po ginanap, no, ang aming ang extraordinary synod. At talaga namang makikita mo ang banal na ang Santo Papa na talagang pag nilapitan mo siya, yung kanyang ngiti hindi nagbabago. At sabi ko ngayon, tanong ninyo kanina kung nakadaupang palad namin, marami pong beses namin siyang nakadaupan at sa totoo lang po, nabigyan ako ng pagkakataon na mayakap at mahalik ang Santo Papa. Oh, kakaingit naman. At alam niyo, no, sabi nga nung iba, may karanasan na talagang unang pagkakataon makita yung Santo Papa. Yung iba, naiiyak pa talaga, no? Hindi ko alam kung yung ating mga bisita naranasan din ito nung kanilang nakadaupang palad yung ating Santo Papa. Umiyak ba kayo, Sister Cynthia? Actually, nung nandun ako sa harap niya, sabi ko kasi, hindi ako uuwi nang hindi ko mayayakap ang Santo Papa. No? Pero maraming instances kasi nga na nakaharap namin siya. Yung una pong araw ng synod, marami po kami nakapila. No? At paglapit namin sa kanya, parang hindi mo na malaman kung anong sasabihin mo eh. Kahit may iniisip kang sasabihin mo, pagkaharap mo na siya, parang makakalimutan mo yung Tama. sasabihin mo. Wala na. Yung nga, parang habang nakapila ka, itong sasabihin ko, yan, dahil mo iniisip eh. Pagdating mo sa harap, wala na, parang sarado na yung bibig. Ay, importante mo lang makita mo siya ng ganung kalapit at mahawakan mo siya, mahalikan mo yung singsing o mga makapagmano. Actually, Yun na they lang. say that it is this common touch and accessibility that is proving to be the greatest inspiration. Do you agree? I agree. Very much I agree, no? Yung presence lang niya, yung hawak niya, it's just like, hindi sa pagiging emotional, no? Pero sabi nga, siya yung representative ni Christ, no? Vicar of Christ. At makikita mo, mararamdaman mo na yung presence of presence of God in him. I think yun yung hindi lang more than the charisma, it's the presence of God in him na mararamdaman mo. Kaya ganun pala ang pakiramdam. Ito ay Santo Papa, pero ano kaya ang pakiramdam kapag ang Panginoon na talaga ang kaharap mo, talagang hindi ka na makakapagsalita. Tama, tama. At kung di ako nagkakamali, nagkaroon din kayo ng pribilehiyo na makapagbahagi, no, ng inyong karanasan doon sa synod na yun. Tama ba ako? Tama po. Tama po. Anong binahagi? At ano na ibahagi ninyo? Bahagi naman ninyo sa ating mga tagapanood kahit maikling bahagi lang. Kami po ibinigyan ng pagkakataon na magsalita ng 4 na minuto sa harap ng Santo Papa at mga kardinal at arsobispo. At dahil binigyan rin po kami ng isang topic, two topics, na doon po kami magbibigay ng aming pong live experience na sinasabi. Unang-una yung aming pong bukasyon at ang pangalawang topic ay yung mga pinagdadaanan po namin bilang mag-asawa. So yung sa aming pong bukasyon, ito papasok po sa aking may bahay kay Cynthia, kung ano po yung na-share niya about her vocation, kung bakit ba kami ganito kalapit sa ating pong Panginoon, ba't ganito ang aming buhay. And basically, this is your service to other people. Yes, ganun Ano ba pa rin yung po? ginagawa niyo doon sa pagsiservisyo niyo sa kapwa? Na, ito'y katulad ng ginagawa din ni Pope Francis. Kasama na rin po doon yon, yung paglilingkod sa kapwa. Pero yung po kasing sharing namin is about yung vocation to Christ. No? Sige nga po, sige, Ito po Sister yung, Cynthia. kasi po sa istorya ko, sabi nga namin mag-asawa, yung po palang mga nangyayari sa buhay natin, hindi ito isolated situations or events. Magkakarugtong pala talaga ito kung iyong pag-iisipang maigi. No? At sabi ko nga, ako po ay nagnais noon na pumasok sa kumbento upang magmadre sa Pink Sisters. Opo. At alam po ninyo, papasok na po ako sa kumbento at sinabihan akong bigla nung mga madre sa Baguio na sabi nila, mapupus po ng aking entrance indefinitely at ipadadala po muna nila ako for further discernment sa Ateneo, sa Loyola House of Studies. Opo. At ang sabi nga nila ay magkakaroon ako ng elective retreat. One-on-one elective retreat. 1 week po yun. At kung ano na daw po ang sasabihin ng pare, ay yun ang kanilang susundin. Ako po ay nag-undergo ng elective retreat na ito. At pagkatapos po sa ikalimang araw, ang sabi sa akin ng pare, you know what I received from the Lord is that you are not intended for the religious life. God will give you a husband who will help you rear the children, who will serve the Lord in the future. And how do you feel about that nung sinabi sa iyo yun na hindi ka Siguro na heartbroken matutuloy? kayo, oo. Actually, at first, I felt rejected. Kasi yung pong sa Baguio, papasok na ako sa kumbento, na andun na po yung mga maghahatid eh.
Kaya lang na biglang ganun ang naging desisyon. So, bumalik ako doon. Parang second rejection ko ito. Sabi ko, Lord, parang ang pakiramdam ko, ikakasal ako tapos hindi na natuloy, no? So, wala po akong magawa. I have to follow what the priest told me. So, bumalik po ako sa Baguio at ibinigay ko yung sulat sa mga madre. At ang sabi nga ng mga madre, tandaan mo, Cynthia, hindi ka naman namin tinanggihan. In fact, papasok ka na nga. Pero may plano ang Panginoon sabing ganon. Do you ba na-meet si Brother George? Magandang mong tanong yan. Kasi po nung ako'y nag-aaral po ng kolehiyo, ako'y sakristan rin po sa loob ng Pink Sisters. Ako, malalapit sa simbahan talaga. Ako po'y sinasamahan ko po siya papunta ng Pink Sisters, sinasamahan ko siya papunta sa clinics, hospital upang magpa-check up o ano mang dapat gawin upang at hinihingi po ng mga madre, siya pong kasama ko. Ako'y naging driver po niya. Oo. Ay, ayun, Basta alam niyo- driver, sweet lover. Alam niyo, ang naalala ko sa kwento ng dalawang ito, no? Yung kay Maria Bontrap, yung Sound of Music na musical, at saka yung film. Yung sinabi ni Mother Abbess na it doesn't mean that when you love someone, you love God less. Na makikita natin na yung pagiging banal, hindi lang sa pagtugon sa call ng religious life, kundi yung pagkakaroon ng asawa, pagkakaroon ng pamilya, ito ay kabanalan. Di ba, Father? Yun nga binabanggit nila palagi, Prof, no? Napansin ninyo, lagi yung bukasyon sa pag-aasawa. Usually kasi pag pinag-uusapan yung bukasyon, ang naisip palagi natin, magpapari, magmamadre. Pero nakakalimutan natin na yung pag-aasawa ay isang bukasyon din, isang panawagan din para sa buhay natin ng kabanalan, sa buhay mag-asawa. At para ibalik natin kay Pope Francis yung usapan, ano? Yung yan din yung pinapakita ni Pope Francis na ang mga misyonero para kay Kristo, dun sa tinatawag ng New Evangelization, yung paglalapit ng mga tao kay Kristo, hindi ito monopolian ng mga pare, hindi ito monopolian ng mga madre at ng mga religyoso. Ito rin ay ginagawa dapat ng mga laiko. I-sermon niya ito sa children's mass niya nung siya ay arsobispo ng Buenos Aires. At talagang kinukuha niya yung commitment. Di ba kayo, mga misyonero din? Di ba? Sumasagot yung mga bata. Ang cute, no? O dito, pinapakita na yung laiko, tulad ni na Ma'am at ni na Sir Campos, no? Sila ay, pwede ring maglingkod at pwede ring magbahagi ng pag-ibig ni Kristo sa kapwa. Di ba, Brother George and Sister Cynthia, nagkaroon kayo ng health crisis kung saan you came to a point na you had to choose. Maaari niyo bang ilahad to sa amin? Ayan, ito yung pinagdaanan po ni Cynthia noong 1998. Sige, Cynthia, ikwento mo nga. I have, palagay ko dalawa yung sinasabi mong sharing na yun, no? Kasi yung isa yung nagkasakit ako talaga na diagnose ako with breast cancer, no? At 3 to 6 months po initially yung sinabi sa akin. But by the grace of God, nandito po ako sa inyo, sa harapan ninyo ngayon at pinakikita ng Panginoon na ang kanyang pagmamahal ay talagang ibinuhos niya sa akin. Maraming salamat, Lord. At alam po ninyo yung sakit ko noon ay yung nakita po sa specimen noon na puro itim na siya, nang makuha po yung inoperahan ako, ang nakuha na lamang po ay dugo at nana ang laman ng bukol na yun. Wow! At ang dasal ko po kasi noon ay, Lord, with just a flick of your finger, you could change my illness. And that's what He did. So, ito po ay napakalaking biyaya sa amin at napakalaking milagro ng Panginoon para Ako, sa salamat At talaga. nagkaroon din ng tsansa na ikaw ay nagdalang tao at kinailangan mong pumili. Tama ba, Sister Cynthia? Hindi naman parang ganoon, kasi nalagay ako sa alanganin yung buhay ko, pero ang sabi nga nila, sa atin naman walang abortion, hindi naman talaga gagawin ng abortion, pero ang kwan nga doon is talagang kailangan akong alagaan ng husto, no? Napaka-dangerous noon at ang sabi nga po pwedeng maging abnormal din yung anak ko or ako yung mawawala kasi nagkakaroon ako ng mga pre-eclampsia na So, masyado ng delikado yung pagbubuntis ko that time. At ang sabi nga I really have to choose kung sa personal ko ito, no? Kung itutuloy ko yun o hindi. Pero ako po ay naniniwala sa Panginoon na ang sabi ko, ito ay binigay mo. Ikaw rin ang may karapatan na kumuha. Kung gusto mong kunin ang nasa sinapupunan ko, nasa sa iyo po ito, Panginoon. Pero kung kami pong dalawang mag-asawa, it's really a big leap of faith. Kayo po ang bahala sa amin, Panginoon. Itutuloy po namin ito. Amen. And speaking of leap of faith, even Brother George made his own leap of faith. Nagtrabaho yan sa isang magandang kumpanya but decided to leave it after ilang decades ba yon, Brother George, of service.
Can you tell us about it? Okay, ako po ay isang inhinyero at nakapagtrabaho po ng 25 years, dedicated years sa isang kumpanya. At ako po ay nabigyan po ng maganda-ganda pong career path. Dahil ako po ay pinag-aral sa AIM. After that, I was given some breaks upang maging member of sa top management ng company po ito. Ngunit dumating po yung araw na ako po ay hinihingi po ng ating Panginoon na sinasabing, ano mas mahal mo ako o ang iyong trabaho? Do you love me more than this? At ito parang natanong sa akin ng 3 beses. Ito pinagnilayan-nilayan ko ng mahusay at malalim at kinonsulta ko yung aking asawa at mga anak. At dumating po yung araw na sasabing, ibigay ko, I give up my career. I give up my career. So kaya sa edad po ng 46, binitawan ko po yung aking career at ako po yung nagbigay ng 100% ng aking time, talent, and treasure dito sa aming community, the Couples for Christ. Kung kaya ako po at the age of 46, nagbago po ako ng employer. Naging carpenter po ang aking employer. Parang si Jesus. Yes? Latest na dapat na nakakuha na natin ng latest na oras ng pagdating ng Santo Papa. Ano oras? 5:21 p.m. Ano oras? Mas umaga po. Mas Napaaga. umaga po. Doon sa schedule, no? Okay. Okay. Ngayon, sa ibang mga update natin, nakahanda ng pulisya at ang kanilang human barricade para sa maayos na pagbibigay ng seguridad sa mga dadaanan ng motorcade ni Pope Francis mamaya. No? Sarado na rin ang kahabaan ng Rojas Boulevard. Alamin natin ang ilan sa mga kaganapan sa may bahagi ng Metropolitan Museum mula sa ating kasama na si Waywaya Macalma, live via phone patch. Babalikan po natin si Waywaya. Babalikan ka namin maya-mayang konti lamang. Going back to Brother George and Sister Cynthia Campos, kanina po inilahad po nila, no? Ang letting go and letting God and really making these leaps of faith. Ito po yung isa sa mga sinabi po ni Pope Francis. Pope Francis knows that something is horribly broken with the way the world is hearing the message of the gospel. In order to win people over to the Catholic faith, we must change our normal way of carrying the faith to others. We must go outside of ourselves. We must encounter them. We must listen. Pope Francis believes that this is worth the accidents and the mess. And I think this is what Brother George and Sister Cynthia did with their lives. Ano? They really went out of the comfort zone. Na ang ganda na ng trabaho ni Brother George, and yet he left his job in order to serve God. How do you continue serving Christ in Couples for Christ? Okay, ako po ang Executive Director ng Couples for Christ at dito po ginugugol lahat ang aking oras, ang aking galing, binigyan ng ating Panginoon, and every time, talent, and treasure. At dito po, masasabi ko, ako'y masaya sa ginagawa ko po ito dahil parang dito ko natagpon yung parang saya, buhay, galak, at the meaning of life. Hindi po pala ito nakasalalay sa kung gaano kapalang yung pera sa pitaka o sa bangko, kundi mga pagkakataon ay kaway nakapagbibigay sa mga taong naghahanap sa ating Panginoon ng pagmamahal, ay siya magbibigay rin po ng kaligayahan para sa iyo. Yan po. Okay, thank you very much, Brother George. Sister Cynthia? Alam po ninyo, nagsimula po kami maging member ng Couples for Christ noong 1990. At our lives were never the same since then, no? At ang aking po mga anak ay lumaki na rin. Dala-dala ko po sila, nakabasket, umaatid kami ng mga programs and seminars ng Couples for Christ. At wala pong pagsisisi. Simula po noon hanggang ngayon, kung saan po kami dinala ng Panginoon. Ang sabi nga po namin, ito pala yung plano ng Diyos para sa amin, na kung saan sa Couples for Christ, kung saan-saan po kami pumupunta at nakikisalamuha, wala po kaming pinipiling tao at alam po naman natin ang trabaho po ng Couples for Christ is building the church of the home and building the church of the poor. So pareho po merong kaakibat na pagtulong sa mahihirap. Ang aming pong foundation dito is the ANCOP Foundation, na meaning ANCOP, Answering the Cry of the Poor. Ito po yung tugon namin, no, ng Couples for Christ sa panawagan ng pagmamahal sa mahirap at pagtulong. Maraming salamat po, Brother George and Sister Cynthia Campos of Couples for Christ Global Mission Foundation Incorporated. God bless you more. Maraming salamat. Salamat po. Bless you. Magbabalik po tayo sa Pope Francis sa Pilipinas. 5:21 p.m. ang pinakahihintay natin. So, ilang minuto na lang? No? Ako, Tama ba? ilang minuto O, na lang. Oh, 50 Isang oras na lang. minutes. Wala ito. Around 1 hour. 1 hour. Okay. Meron ba tayong balita o
nais bang pag-usapan pa po natin tong si Pope Francis? Napakarami kasi there's so much articles about Pope Napakulay Francis, no? ng pwede nating pag-usapan at saka yung bagong mensahe na ipinapakita niya sa simbahan. Di ba? O ito, New Year's resolutions, the Pope Francis Yes. list. O dahil malapit pa rin ang New Year, no? Ano pa lang ba? January 15. Oh, January pa lang. Oh. Pwede ba tayo mag-New Year's resolutions? Number 1, don't gossip. Huwag daw mag-chismis. It's one of our hobbies. Hobby nyo ba yun? Ako, tinapon ko na yan. For Francis, it's also one of the most evil activities. Pope Francis denounces gossip as murder. Tama. Parang pagpatay na rin sa karakter ng tao, yung nararamdaman ng tao. Buhay pa siya, pinapatay mo na siya pag pinag-chichismisan siya. Relate. Tama yan. Pope Francis, I love you. Ayun. Be professional and don't gossip. Pope tells the church officials. He says when we gossip, we're doing what Judas did and begin to tear the other person to pieces. Every time we judge our brother in our hearts, or worse, when we speak badly of them with others, we are murdering Christians. Gaya ng sinabi ni Professor Xiao. There is no such thing as innocent slander. Gossip kills. Bigat nun. Pope Francis denounces gossip as murder. Yung number 2 naman niya, talaga makikita mo na he cares for the poor, yung kawalan ng pagkain, yung kakulangan ng pagkain sa mundo. Ang kanyang number 2, New Year's resolution, finish your meals. No leftover, please. Nako, ang dami pang New Year's resolutions na pwede pa natin bahagi sa ating mga tagapanood. Pero at this point, pupunta muna po tayo sa Villamor Air Base and touch base with it. Villamor Air Base. Ayan, nakikita natin. Ayan, nakikita natin, handang-handa na yung Pope Mobile. Kaiba dun sa 1995 Pope Mobile ni John Paul II. Sige, di ba? historian ka, Professor Xiao. Kwentuhan mo kami, ano bang kinaibhan niyan? Well, yung Pope Mobile noong 1995, ito yung ginawa ng Francisco Motors. Ito ay, siya may glass na bulletproof. So, kung tutuusin, kasi si Pope John Paul II, nagkaroon siya ng isang assassination attempt, di ba? Nabaril siya doon sa St. Peter's Square at hospital siya. Kaya eventually, nung susunod na trips niya, sabi niya, kung gusto kong pagsilbihan ng simbahan, mas tumagal pa yung pagsisilbi ko at ito ibigay sa akin ng Diyos, dapat ma-preserve yung buhay ko. Tama. Yun yung kanya, no? Kaya nagkaroon ng Pope Mobiles sa kanyang pangapagbisita. At sa Pilipinas ay talagang Pope Mobile. Ang tingin naman ni Pope Francis dyan, para daw siyang nasa lata. Oo, yun parang sardine. Parang sardinas daw siya. So kaya yung Pope Mobile, pag nakita mo ngayon yung mga disenyo ng Pope Mobile, bagamat may glass siya, di ba? Bagamat may glass siya, ay ayun, nakita natin kanina, no? Na open siya at pwede niyang kawayan yung mga tao at ma-feel niya yung bansa, no? So nakikita natin ngayon yung Villamor Air Base, yung mga paghahanda, the red carpet had been rolled. Handa na talagang lahat. Ready for the arrival of the Pope. Actually, merong tatlong sasakyan ang Santo Papa dito sa Philippine visit niya this 2015. Right. No? One for Manila, one for Tacloban City, and one backup vehicle. Dito po sa Maynila, Pope Francis will ride in a white converted jeepney, the most common form of public transport in the Philippines. Some of its unique features include a secure elevated platform to give the Pope a better view of the public, open windows, and found at each side of the jeep are glass crosses made by renowned sculptor Randy Orlina. Wow. Diba? Galing na artist yun. At alam mo, naaalala ko dyan sa jeepney Pope Mobile na gagamitin sa Tacloban, yung jeepney Pope Mobile din ni John Paul II nung 1981 visit niya sa Baguio City. Nung nasa Baguio City siya, punta siya sa Baguio City. Yun, nandun lang siya sa likuran, tapos kasama niya yung isang monsignor, tapos yun, binabati niya yung mga tao. Ang lapit-lapit niya sa mga tao, no? Ayun. Nakita niya yung mga mountains, sabi niya, what beautiful mountains. So nakikita natin ngayon, iba-iba rin ang setting nito, Villamor Air Base. Ang dami ng mga tao na naghihintay, no? Kanina pa hindi pa masyadong marami, pero ngayon kumakapal na, no, yung mga tao sa mga dadaanan ng ruta.
around 423 international and domestic flights scheduled between 2 p.m. to 7 p.m. ngayong araw na ito and between 6 a.m. to 10:30 a.m. sa Monday naman po, January 19, sa Ninoy Aquino International Airport ay nakansela to make way for the papal visit. O sa mga malapit po dyan sa Villamor Air Base at sa mga dadaanan ng Santo Papa, muli palalahanan natin ng lahat na ito ang inyong dadaanan ngayong araw, dadaanan ng Santo Papa ngayong araw na ito at makakahabol pa kayo. No, Villamor Air Base, Gate 5, lalabas ang Santo Papa, dadaan ng Andros Avenue, and then Domestic Road, and then Iya Road, and then Rojas Boulevard, at pupunta na nga sa Quirino Avenue patungo sa Taft Avenue at dun sa kanyang titirhan di Apostolic Nunciature. Mahalaga yung mga ruta na yan kasi yung mga kababayan natin gusto nila talaga, no? At ang pagpapayo ng ating simbahan, ilabas natin yun, not just pictures of Pope Francis, pero mas gusto ni Pope Francis, no? Mga imahe daw ng Virgin Mary, ng Santo Niño, ng mahal na Panginoong Jesucristo, no? Na pwede niyong ilabas habang siya ay dumadaan at sa paniniwalang Katoliko, mabendisyonan. That's right. Sabi to ni Archbishop Socrates Villegas then in a statement that he said last Wednesday, I encourage you, my dear people of God, to line the streets he will take, watch the papal vehicle pass by, and be blessed by the sight of the Pope passing our way, going around the city. Sabi po yan ng Presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Kagaya din ang sinabi ni Professor Xiao, sabi ni Archbishop Socrates Villegas, bring out your family images of the saints and the Blessed Virgin, bring out your Santo Niños and crucifixes, bring out your heart in welcome. Wow. Viva el Papa! Alam nyo, kung merong isang tao na yung director natin dito sa PTV, si Direk Ed Finlan, makakwento ko lang, naranasan niya, hindi lang ito. Pope Francis visit, kundi yung dalawa pang naging pagbisita ng Santo Papa, 1981, nagtatrabaho na rin siya sa television at itong 1995. So, pangatlo na niyang papal visit ito, nakakatuwa. Service to the Pope. Ito rin Yes. na nagpapakita na si Direk Ed talagang matagal na. Na Oo. naninilbihan. Kaya, veterano na yung ating director Direk Ed, dito. love you. Oo. Okay, Pope Francis is the fourth Pope to visit the Philippines since Right. 1970. And yun nga, he is scheduled to touch down at the Villamor Air Base at 5:21. It's earlier, no? Kasi 5:45 dapat Thursday ngayon on an Alitalia flight from Sri Lanka on the second leg of a 6-day Asian trip with his message of mercy and compassion, the theme of his papacy. Right. Okay. Naku, nakikita na natin yung sa labas ng Yan, marami ng Villamor mga Air tao Base, nag-aantay. At iba-iba ang kanilang makulay, iba-iba ang kanilang mga kasuotan at nandiyan na rin yung ating kapulisan na magbabantay ng ating seguridad, at yung mga MMDA din na nagbibigay ng direksyon sa mga tao. At mukhang yun nga, meron din mga bikers na nakikita tayo kasi alam na nila na matatraffic sila kapag gumamit pa sila ng sasakyan, lalo lamang Tama. sila mahihirapan. Pero mukhang galing ito sa isang grupo dahil pare-pareho din ang kanilang mga kasuotan. Ito pa, habang paparating na ang Santo Papa o kapag siya'y bumaba na, bells will be ringing. Tama. And will peal across our nation of 75 million Roman Catholics. And Archbishop Socrates Villegas urged the faithful to line the streets that Pope Francis would traverse during his 4-day visit to Manila and Tacloban City and nearby Palo in Leyte Province. Sabi po niya ni Archbishop Socrates, every step he makes, every car ride he takes, every moment he stays with us is precious for us. Seeing him pass by is a grace. Waving our hands at him in loving welcome is an experience of a lifetime. Watch the Pope passing by. Christ is passing by. Be blessed as he passes by. Yan po. Now, ito pong Philippine Church hierarchy sa pakikipagtulungan po ng Aquino administration mounted tight security precautions for the visit. Sabi po ni Archbishop Socrates Villegas, preparado po tayo. Pero there is no such thing as 100% preparedness because Pope Francis is the Pope of surprises. Very spontaneous. Bumababa ng you have to Pope prepare for the surprises. Yes, Professor Xiao? Okay. Oo. At mapalad yung mga kung sino magbaba. Kasi ito si Pope Francis pag nakakita siya
siya ng may sakit, pag nakita siya ng talagang yung todo yung may sakit, very deformed, ganon, yung kumari may makita siyang ano, no, yung mga wasakang mukha, may ketong, talagang Yes. nilalapitan ni Yes. Pope Francis. Oo. Yung mga bata na may ano, pinapasakay, yung mga bata na ano, no, yung mga special children, pinapasakay pa sa ano, sa Pope Mobile. Oo, sa Sri Lanka kasi, isang oras lang yung ilalagi niya dun sa isang lugar na yon, umextend ng 2 hours kasi Oo ang nga. daming gusto niyang akapin, Yes. kabayan. Ito yung kwento sa kapag Wednesday audiences sa ano, no, dun sa Paul VI Auditorium sa St. Peter's. May mga VIP na nakapag-attend at naimbitahan. And supposedly, ang unang-unang binabati ng Santo Papa yung mga VIP. Pero yung mga VIP, iniiwan niya. Oh. Ang pinupuntahan pala niya lagi, uunahin niya yung mga nasa likod, yung mga mahihirap. Tapos 2 oras na naghihintay yung VIP. Pagka natapos na siya doon sa lahat ng yun, doon pa lang niya pupuntahan yung mga VIP. Tingnan mo. Iba yung energy ng 78 years old na, no? Oo. Okay. Balik lang tayo doon sa seguridad dyan sa Villamor Air Base. Humanly speaking, sabi ni Archbishop Socrates Villegas, everything that we must do, we have actually done. We are praying and we are asking people to pray that in the end, this is not just a state visit. This is not just a visit of the Pope. Right. This is a spiritual renewal for the Filipino people, and the goal is revival of the faith. That is the most important factor. Now, the government has mobilized a force of nearly 40,000 police and soldiers to protect the Pope. Snipers will be deployed on building rooftops. Aerial cover will be provided by the Philippine Air Force, and K9 dogs will roam where Francis will appear. Alam mo, tignan mo yung pagdaloy ng tao ngayon, wala nang katapusan yung agos ng tao at sa mga kalsada na dadaanan ng mahal na Santo Papa. At makikita mo, no, nagkaroon namin ng lessons yan Oo. noong 1995 kasi nung linggo ng misa ng Santo Papa, no, yung yun nga, yung 5 million people World na Youth dumating. Day. Ang nangyari Maganda dyan, po. ano, naharangan yung Santo Papa sa pagpunta sa Luneta. Kaya kailangan siyang ilipad. No? So ang nangyari ngayon, kaya nilagyan niya ng mga concrete barriers para siguradong may dadaanan ng Santo Papa. Kasi sinisigurado napakaraming tao. At ngayon, 60 million lang ang tao noon. Ngayon, 100 million na ang tao sa Pilipinas. At yun ang panawagan ng ating pamahalaan, no? Kung gusto natin na mas maraming makakita sa ating Santo Papa, sundin natin yung nakatakda na lugar, nakatakda na dapat gawin. At siguro nakikita naman natin, ating mga kababayan, no? Bagamat napakainit, hindi sila nagpapayong. Ito lang Sinusunod na nila yung pamantayan. Ito lang yung medyo kailangang matutunan din doon sa 1995, ano? Nung nag-arrive din ng John Paul II doon, ito napanood ko to sa TV kasi grade 5 ako noon, ano? Ganon. Ako matanda na college. Ang nangyari, no, di ba kasi yung lanes natin, 2 lane yung ano, no, yung Rojas Boulevard. Pag kaliwa sa pag kanan sa Rojas Boulevard, ang nangyari, pinaganda yung mga tao dito sa lane na ito. Sa kabilang lane bigla dumaan. So ang nangyari, nagtakbuhan ngayon yung mga tao. Tapos siguro may mga nasaktan pa siguro doon kasi parang stampede na nagtakbuhan yung mga tao, no? At yung Channel 4 shot nila yung pinakita doon na talagang nagpuntahan yung mga tao at nagtakbuhan na matinding-matindi, ano? Si Direk Edna yung direktor ata nun sa PTV. So we should learn from the past, no? Oo. Sabi nga ni Lieutenant General Gregorio Pio Katapang Jr., ang Chief of Staff po ng Armed Forces of the Philippines, this is the greatest security nightmare that we can have this year. And alam niyo, bukod sa paghahanda, no, physically, logistically, he also directed prayer warriors to dedicate a holy hour at 7 a.m. during the Pope's 4-day visit to offer prayers within their faith for the safety of the Pope and the attending public. Ito po ay ayon kay Major Harley Flores, Administrative Officer ng AFP Chaplain Service. So yung human chain, nandyan na rin na pinakiusapan yung mga iba't ibang bahagi ng mga parokya na sila din ay kasama sa pagsisecure ng Santo Papa. Marami pa tayong pag-uusapan at mamaya makikita na natin ang pagdating ng Santo Papa sa ating pagbabalik. Magbabalik ko ang Pope Francis sa Pilipinas! Pilipinas. Kayo po ay nanonood pa rin ng Pope Francis sa Pilipinas dito po sa PTV. Ako po si Nika Cleofi Alihar. Kasama ko pa rin po si Professor Xiao Chua at si Father Dexter. Okay, in a televised, nationally televised address on Monday, sinabi po ng Pangulong Noynoy Aquino to remain calm and avoid creating a stampede.
Sabi niya, I ask you, do you want history to record that a tragedy involving the Pope happened in the Philippines? Pag-isipan po natin yan kung kaya hunos dili lang po sa ating pong masigabong damdamin tungkol sa Santo Papa. O kahit na rockstar yung Santo Papa sa tingin ng maraming tao, tandaan natin yung talagang tunay na diwa ng pagbisita niya dito ay hindi para tayo ay magpakitang gilas sa sikat o batiin ng isang sikat na tao, no, na ito ay may spiritual side, no, Father, dahil ikaw ay pare, ano yung magiging point of view ni Pope, no, kasi di ba meron tinatawag na state visit angle ito, pero tinatawag din itong pastoral visit, and that's why he wanted to meet more people. So ano yung pastoral visit? What's the point of view of the Pope on all of this? Ayan, no? Alam mo yung isang pastoral visit, napakamakahulugan yan, no? Yung mga obispo sa kanilang diocese, meron silang ginaganap na tinatawag na pastoral visit. At yung natatangi dito, ang tawag dito sa pastoral visit ito ay Visitatio Dei. Bumibisita ang Diyos. Yeah. Wow. Imagine mo yun, kung obispo pa lang yung ordinaryong obispo na bumibisita sa isang ordinaryong parokya, ang nararanasan ng tao ay bumibisita ang Diyos. At yun ang nararanasan ng marami sa ating mga mamamayan. Pero higit sa lahat, para sa ating Santo Papa, itong pagbisitang ito dito sa ating bansa ay pagpapakilala ng kanyang pagmamahal sa Asya. Ito lamang huli pumili siya tumirang ng mga bagong kardinal. Tama. At kapansin-pansin na sa hanay niyon ay marami doon ay mga Asyano. Talagang pinali na naman niya yung protocol na dati-dati na madalas sa kanluran ng mga nagiging kardinal. Pero ngayon, yung mga lugar na sa palagay natin, di naman masyadong kapansin-pansin, doon siya kumuha ng mga leader. Sapagkat naniniwala tayo na ang kinabukasan ng ating simbahan ay naririto sa Asya. At may malaking gampanin ng Pilipinas para dito. Oo, dito sa Asia kasi 3% are Catholics. And from that 3%, 1.5 are Filipino Catholics. At napakabilis ng paglaki ng mga Kristiyano at Katoliko dito sa Asia. Nakita natin to, no? Kahit sa South Korea, nakakatuwa, no? At yun ang maganda sigurong hamon din sa ating mga mamamayan sa mga Pilipino na matularan natin, no? Pagkamat alam naman natin, no? Sila organisado, no? Talagang nakaupo, nakahanay. At yun ang maganda natin pagpapakita sa buong mundo na tayo mga Pilipino, organisado tayo, sumusunod tayo sa batas, at ito ay talagang statement din natin sa buong mundo. Alam mo kung titignan natin ito bilang spiritual journey of Pope Francis to the Philippines, na hindi lang ito para makakita tayo ng sikat na tao. Siguro mas magiging solemn tayo, siguro may konting panalangin na gagawin natin, hindi tayo magiging magulo. So kailangan tignan natin to. Hindi sikat na tao, hindi lamang rockstar, kundi kailangan nananalangin tayo. That's at right. kailangan isinasa puso natin. And after this, yun yung mas challenge sa atin eh. Ang bait-bait natin, nandiyan ang Santo Papa. Pero pagkatapos happens after nito, he leaves? ano yung pwede nating dalhin sa ating buhay na mensahe niya sa atin? At doon, ang dami na natin na pag-usapan kanina, no, na dialogue, no, the culture of compassion and mercy na ibinibigay natin sa kapwa. Tama sa isang panayam nga sa ating kardinal, tinanong siya pagkatapos ba ng pagbisita rito ng Santo Papa, magbabago na ba ang Pilipinas? At ang sinabi ng ating kardinal, nasa atin yon. Tayong may desisyon kung Amen. tayo gusto pa natin magbago at gamitin natin ang pagkakataon na ito upang muli talagang maiangat na rin natin ang ating bansa. And I think itong ang pagdalaw ng Santo Papa, riding an open vehicle sa Palo Cathedral for the meeting of the priests, religious men and women, seminarians and survivors' families will really, kumbaga, magiging jubilant, no? With joy and talagang exultant ang ating pong mga kababayan, lalo na yung mga namatayan, nawalan ng tirahan, nawalan ng mga mahal sa buhay, ng lahat-lahat ng ari-arian. Ang pagpunta o pagdalaw ng Santo Papa bilang representante ni Kristo ay talagang maghihilom sa kanilang mga sugat. Kasi ang tawag kay Francis ngayon, di ba, the world's parish priest eh. Yes, Dahil hindi the nawala yung pastor. pagka-parish That's priest niya right. nung di ba nung cardinal siya ng Argentina, ang Buenos Aires, ang ginagawa niya, pag lumalabas yung mga tao sa simbahan, binabati niya. Tama, nasa likod siya, Di ba oh. nung unang misa ng Santo Papa, nandun siya sa labas, binati niya yung mga tao, tapos means ito nakakatuwa na nakita kong larawan, may chapel yung Vatican, tapos dun nagsisimba yung mga employees. Nung nagmisa siya dun, alam niyo, after niya magmisa, ang ginawa niya, pumunta siya sa likod, naupo siya. Saan ka nakakita ng Santo Papa na, di ba, Nakikinig ng leader ng homilya. simbahang Katoliko, na umupo sa likod
para mag-reflect after ng kanyang sariling misa. Di ba, nandun siya sa likod, nakaputi siya, yung mga tao nandun, ganon siya ka-humble. At Professor, maganda mabanggit din natin, no? Kadalasan, yung misa ng Santo Papa, at least yung kanyang weekday mass, usually private chapel yan, no? Privado, no? Siya na lang, siguro mga ilang kasama niya. Pero no, sa kanyang pontificate, ninais niya na yung kanyang misa kasama yung mga ordinaryo manggagawa ng Vatican. Iba't ibang grupo, iba't ibang mga manggagawa sa media, mga ordinaryong trabahador, at yun, yung kanyang mga kasama. Kaya yung kanyang homily, yun yung pinagpipiestahan natin ngayon. No? Yung pang-araw-araw at ordinaryong pakikipag-usap niya sa mga tao, yun ang ating Siguro, napapakinggan. nababanggit na rin ang mga humilya. Gusto ko lang to i-share because this really struck a chord in my heart. This is the first Angelus prayer of his pontificate. Sabi po ni Pope Francis, God never tires of forgiving us, but we sometimes tire of asking Him to forgive us. Let us never tire of asking God's forgiveness. He is the loving Father who always forgives, who has that heart of mercy for all of us. Yan po ang sinabi po ni Pope Francis during the Angelus, the first Angelus prayer of his pontificate. Alam niyo yung nakakatuwa kay Pope Francis na pag-usapan yung mga humilya na yan. Di ba nagkaroon tayo ng ozone disco tragedy noong Yes. 1990s, ano? Yung Santo Papa natin, nagkaroon din ng ganyang experience kasi nagkaroon din ng parang ozone disco na nasunog Saan? no, sa Buenos Aires. Okay. No? At alam niyo kung anong ginawa niya? Siya mismo, hindi siya nasunog doon, ano? Siya bouncer siya doon, no? Siya mismo, nag-homily siya, tapos inimbitahan niya yung mga nanay ng mga tao na nasunugan, Okay. na namatayan, tapos nandun yung mga pangalan nila, yung mga picture nila, tapos talagang kinomfort niya through the homily, the power of the homily, yung mga tao doon, at tapos sinabi niya na yung Buenos Aires ay hindi pa umiiyak ng todo. Hindi tayo umiiyak. Ang dami-daming namamatay, ang dami-dami nating trahedya. We have to take time to cry sa mga nangyayari sa atin. Tama. Alam mo, ako bilang isang pare, napakahirap magbigay ng humilya sa mga pagkakataong gano'n, no? Dahil sapagkat pag may mga ganong malaking trahedya, no? Parang hindi mo na kayang maibigay ng sa isang mensahe lang, no? Pero yun ang naagawa ng ating Santo Papa, no? Higit sa lahat, pinakita niya yung kanyang presensya na kasama siya at kaisa. At hindi na siya natatakot na umiyak. Yung pagluha ay paggamot din yan eh. Healing And it is a gift healing. also, a gift of the Holy Spirit, no? To Yes. cleanse us from our sorrows. Speaking of wounds and all these, dito, very controversial itong interview na ito, a big heart open to God, no? na natin. To quote, no? I see clearly, the Pope says, that the thing the church needs most today is the ability to heal wounds Right. and to warm the hearts of the faithful. It needs nearness, proximity. I see the church as a field hospital after battle. It is useless to ask a seriously injured person if he has high cholesterol and about the level of his blood sugars. You have to heal his wounds, then we can talk about everything else. Heal the wounds, and you have to start from the ground up. Yes. Yan po yung sinabi ni Pope Francis. And aside from that, this is another beautiful quote from the Pope. The church sometimes has locked itself up in small things, in small-minded rules. The most important thing is the first proclamation, Jesus Christ has saved you. And the ministers of the church must be ministers of mercy above all. Alam mo, inaalala ko kung paanong yung mga Pilipino ay naniniwala na kapag mahawakan lang nila ang Nazareno ay gagaling sila. Yung Your pinapakita ni Pope Francis na kapag nasa Pope Mobile siya at bababaan niya yung may sakit, yung deformed, yung may ketong, hinalikan niya yung may ketong, makikita mo na, nakakapag-heal yun. Yung touch is healing, Oo, Sapagkat para sa isang Pilipino, napakahalaga ng paghipo eh. At nakikita natin ito kahit sa ating Panginoong Jesucristo. Biblical yan. Maraming Diba? pagkakataon na pwede naman niya pagalingin yung may isang karamdaman ng sa sinabi lang niya, gumaling ka, okay na. But Pero he touches. pinapakita niya na hinihipo niya sapagkat yung sa paghipo pa lang, nararanasan na nila yung pagpapagaling. Yes, I remember in yesterday's gospel reading, because I attended Mass and went to confession, this is about Jesus starting His ministry and going to the house of Simon Peter, kung saan yung mother-in-law ni Simon Peter was sick. Oo, biyanan ha. Ang biyanan, pinagaling. At ang sinabi naman ng aming pare sa parokya, maaaring hindi lang basta-basta pinagaling ng you're healed. Pwedeng inalagaan, inaruga, bago niya pinagaling. Ayan Ganun yung, kahalaga. sinasabi This is, natin, yes. no? Yung coat of arms, Yan, yung kanyang coat of sa arms. Papa, That's na may right. nakalagay na miserando, atque, elihendo. At sa puso nung kanyang coat of arms, makikita natin yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, no?
Yeah, actually, that is IHS. also from the Society of Jesus, Jesus, dahil the isa siyang IHS. Jesuita, Makikita rin po natin na meron doong star which symbolizes the Blessed Mother, and also the grape-like, mukhang grapes yun no? Parang bulaklak or grapes. Ito naman po ay ang simbolo ng kanyang ang pananampalataya naman sa sa kay Saint Joseph, kay San Jose. At syempre nakikita natin yung flag ng Vatican City, yes. no, yellow and white, na nakikita natin yun, yung simbolo ng otoridad ng Santo Papa. Ayan, yung mga triregnum. kamatrihan natin, nariyan na rin. Oo. Yung Actually, mukhang maganda ang panahon ngayon. Maganda ang panahon, hindi pa walang ulan. Sana hindi na bumabasi bagyong Amang. Yan po ang ating pong pinagdarasal. Pagdarasal natin yan. Ayun, yung susi ng nung powers of Ito the na ba Pope, yun, ang Pope Mobile? Yes. Yes, ito. Bukas na bukas? Puno ng sibulis. Bukas na bukas. Bukas na bukas. Okay. Oo. At pwedeng babaan niya ang mga tao, no? Kaya Pag pala gusto niya. sinasabi na security nightmare. Pero loko, Bukas na bukas. Specifically, yun ang sinabi ng Santo Papa. Yun talagang kanyang direction. Na? Gusto niya bukas Okay. yung kanyang Pope Mobile. At doon makikita na Santo Papa dahil bukas na bukas at hindi sardinas ang kanyang sinasakyan, na yung pagkakaisa ng mga Pilipino, so amazing na kapag may ganitong okasyon, pwede nating ipakita na nagkakaisa tayo, mahal natin ang bayan natin, mahal natin ang sambayan, mahal natin ang Diyos. Yes. No? At Professor, isang maganda, no? Lagi niya binabanggit kinakailangan simple. Oo. Kaya nakita naman ninyo, pinag-usapan nyo kung ano yung kanyang sasakyan. At merong haka-haka. Baka jeep, kasi yun ang pinakasimple. At totoo nga. Totoo nga. Jeep nga. And speaking of simple, yung kanya naman pong sasakyan papuntang Tacloban ay isang Korean-made vehicle. Mula sa World Youth Day sa South Korea, alam na po natin ito. Ito po isa sa mga simple rin na sasakyan, no? Hindi basta-bastang limousine o ano bang magarang mamahaling sasakyan. Now, ano po ba ang kailangan gawin, dalhin, o Right. isuot sa papal events? Ito po ang do's and don'ts during the Pope visit. Yes. Do be active and maintain peace and order during masses. Do know where to find first aid stations and portalets in venues. Do respect public property. Do dress modestly, no sandos, no miniskirts, no sleeveless tops, and bare midriffs. Do bring, very important, plenty of water. At yan, dahil mainit, do bring fans, raincoats instead of umbrellas, ito, which can block others' view. Yun, bawal magdala ng Ayan, payong. paalala natin yan sa ating mga kababayan, bawal magdala ng payong. Sakripisyo talaga ito. Oo. Pero gagawin natin para sa ating Santo Come to Papa. think of it, ako wala akong raincoat. So kung pupunta ako para tingnan ng Santo Papa, kailangan may raincoat ako. Kasi ang umbrella, mahirap no? Makakagulo ka sa gabal doon. Laging handa lang tayo. Yun lang naman ay kung umulan. Pero malakas ang pananampalataya ng mga Pilipino, hindi yan uulan. Yes, the sun will shine tomorrow, amang go away. Okay, ito naman po ang don't. Don't ignore guides on proper conduct, security, and health. Don't litter and keep environment clean. Ano ni Pope Francis yan? Dahil Yes, Saint environment, Francis of oo. Assisi ay patron saint ng environment at ng mga hayop, di ba? And don't disobey traffic rules, and only cars with passes can go to drop-off points. Don't leave unattended kids, elderly, and persons with disabilities. Don't push and shove other devotees or panic in case of emergency. Sabi rin ni Presidente Noynoy Aquino yan, huwag magpanik. O ito. At ito, mahalaga to. Don't bring backpacks to events. Travel light. Alam nyo, kahapon, Oo. kagabi, namili na rin kami ng plastic clear Yung bag. transparent Kahit kami, sumusunod bag. kami. Sabi ko, good. hindi pa naman natin fashion trend to, pero kinakailangan sumunod tayo sa O, batas. ano bang kahalagahan ng clear backpack? Kasi Mahalaga yung clear backpack sapagkat mas mapapabilis yung pag-inspection. Imagine sa milyong-milyon ng mga Pilipino na manunood at makikisa, kung ganun at backpack isa-isahin nyo, napakatagal na Oo, proseso. mahirap yun, ano? Nako, nakikita natin ngayon sa Villamor Air Base, no, naghahanda na yung mga bata. Ganyan din nung pagdating ni John Paul II noong 1995, naghahanda na yung mga batang magsasayaw at Ayan. mag-entertain sa ating mahal na Santo Papa. Sa kanya pagbaba ng aeroplano dyan sa Villamor Air Base, no. Pwedeng kinakanta nila dyan yung Bienvenido Papa Francisco. Oh, may Yes. kantang Ano ganun bang awit yun? Alam Oo, mo ba? ginawa ni Kantayin mo Jamie nga. Rivera. Bienvenido Papa Francisco. Napakaganda Oh, nun, no? ganda. Kasi Very nung, lively. Yung nakaraang kanta, di ba kay Pope
John Paul II. It's For God so loved the world. Yun yung ano, yun yung theme song. Kasi may theme song din tayo, yung We Are All God's, yan, yung We are all tumutunog sa God's background natin. children. Yung Okay. Tell the World of His Love noong 1995. For the World Youth Day. World Youth Day, no? Oo. Nakakapangilabot dyan kasi naalala ko nung pinanonood ko siya sa television, sa Channel 4, ano, na yung... Nung grade 5 ka. Nung grade 5 ako. na, tumayo yung balahibo ko kasi, di ba, milyong tao na kumakanta ng Tell the World of His Love Tama. with action. Di ba? So kung grade 5 ka, grade 6 ka nun. Ay, hindi. Ano pa lang ako noon? Grade 4 pa lang ako noon. Mas matanda ka na. O nga pala, ako lang ang college yung ating nun. kasama si Cathy San Gabriel, participant ng World Youth Day yan eh. Oo, Participant na ba? Right. So ngayon, ang kanta natin, yung tinatawag na We Are All God's Children. Dati kasi pa-contest yung ginawa doon sa World Youth Day. Yung We Are All God's Children, ito ay ano, no? Binolunteer mismo ni Jamie Rivera. Pero merong isang kanta na maganda rin tignan natin at pakinggan na talagang mangingilabot ka doon sa mensahe, ano? Yung nilabas ng mga Jesuita, kinanta ni Aya de Leon, ang pangalan ay Mercy and Compassion. O, pinapalabas din sa radyo, pinapakinggan sa radyo ng bayan yan eh. Pero napakagandang awitin kasi doon mo makikita na yun nga, yung talagang mensahe ng Santo Papa sa pagbisitang ito. Napakarami rin kasi mga songwriters na talagang Right. na-inspired by this visit. Right. At sigurado tayo, marami pang mga komposisyon na talagang dadagsat patungkol sa pagbisita. Yung isa pang na-inspire, no? Yung kaibigan kong si Robert Tomas, no? Composer at journalist siya for the EWTN. Gumawa siya ng isang song dahil tumatapat ang papal visit sa Feast of the Santo Niño. So may awit siya tungkol sa Santo Niño at sa Child of Mercy and Compassion naman. So pwede makita sa YouTube tong mga kantang ito. At yun nga, nakakatulong ang musika habang nagre-reflect tayo sa papal visit eh. Kasi alam mo, yung kuminsan yung kapag nakikinig ka ng balita, maraming perspective na iba-iba. Pero once you go to music, yung spiritual music, no, it helps you really know kung ano talaga yung ibig sabihin ng ginagawa nating paghahanda ng itong pagbisita ng Santo Papa na hindi natin laging nakikita sa media. And it bonds us in a way that no other thing can bond us except music. Correct, oo. No? And this is a historic moment in the Filipino Catholic Christians' lives. Kung kaya't pag naalala natin ang awit na ito years from now, no, we will remember this day that on January 15 to January 19, Pope Francis I visited the Philippines. Yes. Magbabalik pa rin po ang Pope Francis sa Pilipinas makaraan lamang po.